Kung sa vein po sa balat pag-uusapan, hindi po masyado. Sa buhok lang po talaga. Buhok po ako talaga medyo hindi mapakali. Kaya pag lalo po yung ganito, pag nakaayos na siya, hindi ko na po gagalawin yan hanggang mamaya pong umuwi. Hello Kathleen fans! So saka lang talaga ang Kathleen mga kasombrero sa another nomination ito. This was posted by Manila Standard, although medyo late na to. Tapos na-mention ko na rin to sa mga vlog natin. So i-recall ko kasi ito po ay sa Content Asia Awards mga kasambreros, no? So sabi ng Manila Standard dito ay Hello Love Again earns Best Movie Nod at Content Asia Awards 2025 mga kasambreros. So boto rin ang labanan dito, no? At saka syempre yung mga panel of judges mga kasambreros. So ang galing, no? Sobrang ang lupit talaga ng Kathleen mga kasambreros. Sabi dito sa Manila Standard, the record-breaking Philippine film Hello Love Again has been nominated for Best Movie or Telemovie Made in Asia at the Content Asia Awards 2025 mga kasambreros, the latest international recognition for ABS-CBN. So may mga kasama rin dito, of course, yung kaya Sir Alden mga kasambreros, and then yung ano nito, ang winners will be announced sa September 4 mga kasambreros sa Taipei, Taiwan. So malamang sa malamang ay sana pray natin na manalo ang mga kasambreros, ang Hello Love Again mga kasambreros Kathleen, no? Kasi talagang deserve nila talaga na tawag dito na mahalal at siya manalo mga kasambreros, pero we're praying talaga, we're praying mga kasambreros. So ang Pulang Araw ay nominated din po, no? At saka sina Ma'am Catherine at Sir Alden, no, nominated sila mga kasambreros. So tayo po ay mag-aantay September 4, so 5 days, yes, 5 days from now mga kasambreros, no? Tayo po ay mag-aantay Thursday po yan, September 4. Tapos gaganapin ng event sa Taipei, sa alam ko nakapunta Vietnam pala yung pinuntahan niya, no? Ni Sir Alden mga kasambreros. And yung Alden Trendsetter, ang Jamie Sparkle Artist Center ay nagpakita rin ng kanilang ng kanilang suporta dito mga kasambreros. So Alden Richards for Pulang Araw, Kathleen for Hello Love Again. Tapos yung Pulang Araw, of course, na parang award, nominated din siya mga kasambreros. So yung entire Pulang Araw mga kasambreros. So abang-abang tayo dyan. So talagang ang lupit mga kasambreros, no, ng Kathleen. So ang dito is para siyang pwede kang mag-vote, no? Search natin yung Content Asia Awards 2025 or yung link niya mismo, tapos hanapin natin doon. So search nyo lang po sa Chrome yung tawag dito, yung Content Asia Awards, tapos mapupunta kayo dun sa link mismo, tapos your favorite actor from the Philippines mga kasambreros. So sana po ay supportahan natin, no, ang Kathleen mga kasambreros. So next item natin, si Ma'am Catherine, no, nag-post ng kanyang mga shots doon sa Cream Silk Beauty Con mga kasambreros. So ito po kanyang Instagram story, parang compilation ng kanyang kuha doon mismo ng kanyang team mga kasambreros sa SMX Convention Center. Ang kulit ni Phenomenal Box Office Queen. And then ito, so may nag-post dito, no, na parang admin, parang survey lang, sabi niya, how do you feel about Catherine Bernardo and James Reid teaming up for a teleserye? So marami ang nag-agree, marami rin naman ang parang gusto rin ng Kathleen mga kasambreros, marami naman ang gusto na meron namang nagprangka dito na ganun pa rin yung eksena sa mga dating palabas, magligawan, tapos maging magsyota, loving and caring pagbago pa, tapos away bati. Ganyan ang takbo ng istorya, gaya pa rin ng dati, walang pagkaiba, kumbaga nakakaumay na. So may mga nagsabi rin dito na nakakatawa, sabi niya, title ng movie, Hello Kath and James. So kasi movie ito dati na yata na Joshua Garcia, yung Hello Kath and James. Tapos sabi naman ng iba ay okay lang, no, parang agree sila kasi naman yun ng management mga kasambreros. So para sa akin, although
hindi siya papatok kagaya ng Kathleen mga kasembreros, pero may mga desisyon kasi ang management na hindi natin hawak, and let's just support mga kasembreros. Tapos hindi, so mayroon dito, Kathleen pa rin, sila lang ang dapat may teleserye, sabing ganon. Tapos nakakatawa tong isa. Sabi na isa dito, movie project for Maine Mendoza and Daniel Padilla. Joker talaga ito. Tapos yung isa naman ay kaabang-abang, no? Maraming excited, maraming dismaya, marami din naman ang boto kay Sir Alden, no? Alden pa rin pogi na mabait pa, no? Sabi dito ng mga nag-comment na iba. So, tayo po ay, although may disappointments, no? Konti, pero yun talaga eh. Pero alam natin na nakikinig ang management, no? Na magkakaroon ng movie project. So, yung Elena 1944, talagang inaabangan ko yun, na magsasama si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine mga kasembreros. And then ito, next item natin. So si Mami Min, no, ang kulit niya kasi nag-post ulit siya sa kanyang TikTok account ng parang yung mga kumari niya ay parang nagkukulitan na naman mga kasembreros, no. Tapos may parang ano dito, may electric fan na maliit si Mami Min mga sayaw sila, no. Ang kulit lang. Isa ito sa mga ways actually para maging bata yung itsura natin, no, na parang kahit na matanda ng edad natin ay masiyahin tayo at saka kumapang kulitan, no, para tayo po ay parang mukhang bata pa din mga kasembreros. And then ito, na-repost lang po ng isang ng isang Kathleen admin nung in-interview si Sir Alden na bawal na bawal hipuin ang kanyang buhok, bawal na bawal i-touch mga kasembreros. Tapos ang comment dito at saka caption ay, so si attorney okay. Pag si attorney okay lang. So si Mrs. Fulkerson lang yung may karapatan na humawak sa buhok ni so tayo kanilang scene pa mga kaso. Although parang naano ko to last year, pero na-repost kasi ng admin, no, kung kaya na-repost din mga kasembreros para pampag-good vibes, no, pampa-refresh mga kasembreros na only attorney has the right to touch Alden's hair mga kasembreros kahit na gulu-guluhin pa niya mga kasembreros, no. So okay lang, she can play with Alden's hair whenever, whatever she wanted mga kasembreros. So siya lang may karapatan. And then ito, Instagram story ni Sir Alden, no. Ang sabi niya dito ay sobrang lalim nito, no. Sabi niya dito, yung heart niya parang hawak-hawak niya, it's all I have, sabi niya ganun. Tapos sabi naman ni Lord ay it's all I want. Grabe, no, parang ang heart ni Sir Alden ay talaga, nakita ko talaga yung sarili ko na sobrang lapit sa Panginoon din, no, na with all humility at saka natin sa Panginoon ay yung puso natin, no, dapat ibigay natin sa Panginoon. Hindi naman literal na ibigay mo, kundi we trust Him all the time mga kasembreros. We pray to Him, we spend time with Him mga kasembreros because we love Him. And then ito, so parang last item natin ito mga kasembreros for today, no. Parang yung Star Magic ay nag-post sila ng views ng Catherine mga kasembreros na 3.5 million total views mga kasembreros and counting. So hindi ko alam kung si Sir Alden ito talagang abot ito ng 10 million agad, no, in just one day mga kasembreros, kagaya nung kanilang teaser dati ng Hello Love Again. Talagang isang gabi lang parang 12 million yata or 15 million yung views niya sa isang gabi lang mga kasembreros. So ganun katindi ang Kathleen talaga, Kathleen phenomenon ang tawag doon mga kasembreros. And bagay sa kanila ang title na Phenomenal Box Office Cinema King and Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So yun po, no. Alright, sinasya sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 30, 2025. Sabado na po, and a blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros, ha. Sana po ay pakinggan natin ang title po, Walang Halong Kalungkutan. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. So wala siyang dinadagdag na sorrow. Na-experience niyo ba yung nakatanggap kayo ng regalo or something na bagay na binigay sa inyo or sa magulang nyo or sa kapatid nyo or sa kuya, ate or kung sino man dyan, kunwari sa apo mo or sino mang tao na nagbigay sa iyo, tapos may halong galit, may halong pagdadabog mga kasembreros.
parang yung inutusan mo yung anak mo tapos meron siyang pagdadabog, no? Nagdadabog siya mga kasembreros, nagmumurmur siya. Tapos may mga bagay na ibinigay sa iyo tapos yun, parang may galit mga kasembreros ba? Or parang may lungkot, parang may hesitation, parang may pagdadalawang isip na pagbibigay sa iyo tapos pinapadama niya sa iyo na parang ayaw niya sana pero kailangang ibigay mga kasembreros or kailangang bigyan ka. So na-experience mo na ba natin yung ganun mga kasembreros, no? Which is parang masakit at ayaw natin ma-experience mga kasembreros kasi parang it's better not to give than to put or to add sorrow or anger or wrath sa bagay na binibigay sa iyo mga kasembreros. Parang mas maganda na wag mo na ibigay kasi galit ka naman pala or parang labag naman pala sa kalooban mo mga kasembreros. So parang ganun ba? So wag ka na lang magbigay. Pero si Lord mga kasembreros, sinasabi dito, walang halong kalungkutan, no, He adds no sorrow kapag siya po ay nagbibigay ng blessing. Parang sa iba pang version mga kasembreros ay walang halong kabalisaan, no? Nagbibigay siya ng may kagalakan because He is the Father of generosity. His nature, He is the Father of kindness, love, mercy, and so on mga kasembreros. So ganun po ang ating Diyos mga kasembreros. Wala siyang yung generosity niya, ang pagbibigay niya ng blessing, intentional. Kasi deserve mo yun, no? Minsan nga hindi tayo deserving pero binibigyan pa rin tayo ng blessing ng Panginoon mga kasembreros. No? Ganun po siya mapagmahal at generous. This verse from Proverbs reminds us of the abundant blessings that come from the Lord. It tells us that the true richness in life comes not just from material wealth but from the spiritual blessings that God bestows upon us. So tama ito mga kasembreros. Ang blessing kasi hindi lang sa material representation. Let's say may bago kang kotse, bagong cellphone, bagong damit, bagong sapatos, no, bagong gamit, and so on. Hindi lamang sa ganun mga kasembreros, no, ang intangible, yung mga ugali, yung pag-unawaan ng pamilya, pagmamahalan sa loob ng tahanan, humble na anak, mapagmahal na anak, caring na asawa, maasikaso na nanay, masipag na tatay. So, those are the intangible natures or characters mga kasembreros or traits na blessing talaga sa Panginoon. Kasi nga sabi ko sa nanay ko na yung pera, pwede mo siyang pagtrabahuan. Let's say magtatrabaho ka sa company, maghanap ka ng trabaho, so pwede mo siyang ma-earn. Pero ang mabubuting miyembro ng pamilya, mababait na miyembro ng pamilya, mapagmahal at caring na pamilya, ay naku po, hindi po blessing talaga yan sa magulang mga kasos kasi hindi ka pwedeng, sige magtatrabaho ako, tapos para mabili ko yung anak ko na mabait, magiging mabait, bibilhan ko yung tutumbasan ko ng pera yung anak ko na mabuti, mapagbigay, caring, maalalahanin, and so on. So hindi po ganun mga kasembreros, hindi po nabibili ang mabuting ugali mga kasos, just like respect, no? Hindi po yun nabibili mga kasembreros at hindi mo siya ma-earn through working and working and working. When we seek the blessings of the Lord, we will find true prosperity and contentment that brings no sorrow. So ito pa yung isa niyang ibig sabihin mga kasembreros. Kapag nag-bless ang Panginoon ay since pleasure niya, kagalakan niya, kasiyahan niya mga kasembreros ang pagbibigay ng blessing, ay tayo rin po ay nagkakaroon ng contentment at saka fulfillment at satisfaction sa buhay. Ang verse na ito ay nagre-reassure sa atin na yung blessing ng Panginoon ay pure, no? Walang halong kasamaan or anumang galit or anumang puot or anumang duda mga kasembreros. Once God gives, He gives with purity and sincerity and genuineness mga kasembreros. Actually, yung mga words na ito hindi tutumbasan kung gaano ka genuine, gaano ka pure, gaano ka holy ang ating Panginoon because that's who He is. He's the Father, no, of all joy, of all holiness, of all sacredness mga kasembreros, in purity and peace and fulfillment and purpose sa ating buhay. So, minsan ba sa ating buhay, ano ba yung source ng ating richness? Yung kayamanan, hindi lang kayamanang pera, hindi lang kayamanang material, pero yung kayamanan na, let's say, kaalaman, may mga proper and right decisions tayo na nagagawa sa buhay, yung choices natin tama, yung plano natin nagpa-prosper, yung riches natin, yung sagana sa pagmamahal,
sagana sa pag-unawaan, sagana sa understanding, sagana sa help, sa support, sa pagmamahal in general mga kasembreros. So naka-experience ba tayo ng gano'n, no? Mayaman pala ako sa pag-ibig, no? Parang mayaman kami sa pag-ibig, mayaman sa pananampalataya, mayaman sa pag-unawaan, mayaman sa humility, mayaman sa awa, and so on mga kasembreros. So ang verse na ito ay sometimes we are easily get caught up, no? In the pursuit of worldly success in material possessions. So but this verse challenges us to seek the blessings of the Lord instead. So yung blessing ng Panginoon dapat ay sinisik natin mga kasembreros. Let's say hindi lamang tayo nagtatrabaho ng trabaho para kumita ng pera. Without the blessing of God, kasi marami rin ako na-observe na maraming tao ang kayod ng kayod, no, trabaho ng trabaho, pero yung kanilang income ay napupunta lang sa pagbabayad ng utang, no? Yun ang sasabi na wala yung grace, no? Wala yung blessing ng Panginoon mga kasembreros. Tapos yung mga anak pa ay talagang suwail, lumalaban sa magulang, hindi nila susuportahan ng magulang, no? Which is kayamanan din mga kasembreros. And mas kayamanan actually yung mga ganun mga kasembreros kumpara mo sa mga material na bagay or kayamanan sa na pera mga kasembreros. Kasi ano lang yan parang yung kahit nasa bahay kubo ka lang nakatira, tapos may pagkain, sapat na pagkain mga kasembreros sa pagkainan, pero masaya kayo nag-uusap, no? May ngiti at saka saya sa inyong mga labi, no? At sa inyong mga mukha. Kumpara mo naman sa mansyon niya ang bahay, no? Adobo at saka mamahalin ang mga pagkain na sa first class na mga restaurant galing, pero wala namang unawaan, may galit naman yung mga nanay, magtatay, buong pamilya, no? May mga galit sa bawat isa. So mas gugustuhin mo dun sa bahay kubo, no? Or sa simpleng pamumuhay na may ngiti at saka peace mga kasembreros or kapayapaan sa loob ng tahanan over doon sa marangya naman, pero may mahidwaan. The phrase, the blessing of the Lord, emphasizes that true blessings come from God. These are not merely material or financial but encompass spiritual and emotional well-being. So gaya ng ating na-mention mga kasembreros. And ang sabi dito na makes rich, no, sa verse natin ay nagsasuggest na yung blessing ng Panginoon ay about genuine of property or prosperity ng ating Panginoon, which is wholesome and fulfilling. And lastly, he adds no sorrow. Ang ibig sabihin po nito ay divine blessings ba na hindi nagmumula sa burden or walang pinagmumulang burden or anxiety often associated with worldly wealth mga kasembreros. So ang concept na ito actually ay parang sa James 1:17 sa Biblia rin, no, na nagsasabi na every good gift is from above, no, sa ating Panginoon mga kasembreros. So coming down from the Father of heavenly lights. And sabi rin sa Matthew 6:33, no, sobrang ganda nito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given or will be given to you as well. So napakaganda kasi yung blessing na ito mga kasembreros, pag na-appreciate natin parati, pag tayo ay appreciative, nagpapasalamat tayo, ang Diyos din natin ay hindi siya napapagod na magbigay because He knows na nagpapasalamat tayo, maliit man yan or malaki na blessing mga kasembreros. So sobrang mahalaga mga kasembreros na nalalaman natin na ang Diyos natin ay kapag nagbibigay ng blessing, walang halong kalungkutan, walang halong drama, kumbaga pa mga kasembreros, because that's who He is and that's His nature mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Word of God nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, contentment mga kasembreros at appreciation sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng blessings. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.